Tungkol po sa ating mga bakuna sa Newcastle disease, meron po tayong commonly yung Newcastle B1 strain at yung Newcastle Lasota strain. Ito pong dalawang bakuna na ito ay ginagamit natin na meron pong particular na purpose. Commonly, ang unang ginagamit po natin ay yung B1 strain, Newcastle B1, dahil po ito po yung Newcastle vaccine strain na medyo mild, no? Siya ay hindi nakapagbibigay ng matinding vaccination reaction. Okay? So, binibigay natin to para makaya na ng manok yung bakunang ito at magkakaroon siya ng tinatawag nating immune response, no? Yung ating pong booster vaccinations, ito ay magandang bigyan ng pwede rin B1, pwede rin Lasota, or pwede din yung tinatawag nating cloned Lasota vaccine strains, no? But kadalasan po ay binibigay natin ay yung Lasota strain dahil ito po yung mas malakas na vaccine strain para ang ating mga manok ay magkaroon ng mataas na immune response laban sa Newcastle. Tungkol sa live vaccine handling o handling ng mga live o buhay na bakuna, napaka-importante po na ito ay isang activity na dapat ay pagtutuunan ng pansin, no? Dahil ang ating pagbabakuna ng mga manok ay hindi lamang ito nakatuon doon sa pagbigay, pero actually ito yung paano natin ma-maintain yung nabuhay yung mga bakuna mula doon sa pinagbilhan natin hanggat sa tayo'y ibibigay na natin ito sa mga manok natin. Tulad doon itong isang bakunang ito po ay isang B1 IV vaccine. Itong bakuna ito kailangan ay pag binili nyo sa inyong suking tindahan o suking poultry supply, dapat po ay magdala po kayo dati ng ice box at meron na pong pampalamig o na yelo o refrigerant, no, tulad nito, at pinananatili niyang malamig yung ating mga bakuna habang tayo ay bumabiyahe. Masisigurado natin ang bakuna ay hindi masisira o hindi yung namamatay. Yung ating bakuna po, malalaman natin siya ay isang live vaccine dahil siya po ay nakalagay sa isang maliit na bote lamang at commonly, meron po itong parang tabletang tuyo na sa loob, no? Ang ating po mga virus, yung bakuna na virus ay nandoon po sa loob na tuyong-tuyo. Pag ito po nilagyan na natin ng diluent, pag ito po inihalo na natin po, yung ating mga viruses dito ay parang ginising natin at magiging active na po. Kailangan ibibigay na po natin yung bakuna sa loob ng 2 oras sa ating mga manok. Kasi lampas po noon, hindi na po natin sigurado kung buhay pa yung vaccine virus. Pag kayo nagbubukas po ng bakuna, siguraduhin nyo po na handa na lahat ng mga manok na babakunahan natin at ay sila po'y nahuli na lahat at nilagay na sa isang kulungan bago tayo magbukas ng ating live vaccine para pangbakuna. Ang ating mga bakuna karaniwan ay 1,000 doses ang laman, no? Sa pagbabakuna po natin, hindi naman importante yung overdose, wala pong problema doon. Ang ating pong pinoproblema yung underdosing, no? Minsan ay kung kayo ay ang babakunahan nyo ay 50 lamang o 100 ulo, meron kayong masosobrang mga bakuna, commonly ito ay sinusunog or pinapakuluan para lalong mamamatay yung virus at hindi na siya magiging isang organismo na naikalat natin sa ating kapaligiran, no? Huwag nyo na pong gamitin mamayang hapon o bukas o ibigay sa ating mga kaibigan dahil po yun po ay wala na tayong kasiguraduhan na yung ating bakunang nasa loob ay buhay pa. Ang karaniwan pong ginagawa natin ay binibigay natin itong mga bakuna nito doon sa natural route of infection ng mga sakit na ito tulad ng Newcastle disease or NCD or ND. Ito po ay commonly umatake sa ating manok, pumapasok sa katawan
through sa ilong, no? Pumapasok sa ilong. So commonly, ang ating pagbabakuna for Newcastle ay sa pamamagitan ng pagpatak ng bakuna sa ilong or maaring sa mata. Sa pagbakuna po natin, pag kinuha niyo yung bakuna mula sa cold storage, importante na pwede ilagay lang po natin sa isang table na hindi naaarawan at hayaan nating mawala ang lamig nung ating mga bakuna. Ang pinaka-importante lang po, pag tayo naghahalo, yung bakuna nyo po at diluent ay mainam na pareho ang temperatura para hindi magkaroon ng temperature shock yung ating vaccine virus. So, ang unang pong step sa paghalo ng ating bakuna, kung wala na po yung lamig ng ating bakuna, pwede na po siyang buksan. Merong mga bakuna na merong tinatawag na flip top, ay tinatanggal lamang yung cover, tinatanggal yung ating metal na cover, at meron po siyang rubber sa taas. Pangalawa, yung ating diluent, pwede din natin buksan. Again, tanggalin natin yung cover, at kunin po natin yung rubber stopper. Okay. So, ang sunod po na step ay kakabit po natin yung connector doon sa ating diluent at ikakabit po natin sa ating bakuna. Tulad nito. Nakakonect na po yung diluent at yung ating bakuna using yung ating connector. At ito po, pwede na nating ihalo para yung ating diluent ay nandun po sa loob ng ating bakuna. At ay magigising na yung ating vaccine virus. Sa pag-mix po natin ito, hindi po kailangang vigorous o malakas ang pagka-mix. Importante lang na dahan-dahan natin in-mix, no? So matapos po natin i-mix ng several times, pwede na po natin, patuloy po natin yung ating vaccine papunta doon sa ating diluent bottle at maaari na po nating tanggalin yung ating vaccine vial with connector at siya naman ating kakabitan ng ating nipple. Importante ho, bago tayo mag-umpisa, ay naikulong na natin po yung ating mga kailangang bakunahan ng mga manok o sisiw. And then, yung lugar po nating kung saan tayo magbabakuna, mas mainam na maglatag po tayo ng papel kung saan doon, just directly below, no? Kung saan tayo ay magbabakuna. Ang pakay po nito ay actually dalawang reason, no? One is kung meron po tayong bakuna na tumulo, at least yun ay ma-absorb ng ating papel at ito'y pwedeng ligpitin mamaya at maaaring sunugin at hindi tayo makapagkalat ng vaccine virus sa ating environment. Ang pangalawang reason po bakit tayo naglalagay ng papel sa ilalim ay para malaman nyo kung tama yung pagbabakuna ng inyong tao. Karaniwan, pag hindi masyadong mabilis naman yung tao nyo sa pagbabakuna, karamihan ng bakuna ay hindi na-absorb at ito ay nahuhulog lamang sa ground, no? So, pag nakita po natin maraming spot yung ating papel, alam natin maraming hindi tama ang pagbabakuna. Sa pagpatak sa mata sa ating mga sisiw, lalo na kung ito ay 1 day old pa lamang, ay napakaliit ng kanyang mga mata. At ang tendency po nito, mabagal siyang sumipsip ng bakuna. Okay? So kung kayo'y nagbabakuna po ng day old, no? Lalo gamit ang Newcastle B1, ay kailangan tama po ang technique, no? Tama po ang paghandle ng sisiw. So, pinaka-importante sa ating pagbakuna sa ating mga sisiw is hindi po yung pagpatulo. Pero ang pinaka-importante po yung paano i-handle yung sisiw. Mas mainam na yung ating sisiw ay nahawakan natin ng mabuti yung ulo. Para kung siya ay pipiglas, pag patak ng bakuna, lalo kung yung bakuna mo yung malamig pa, ay hindi tatapon yung ating mga bakuna. Manyari dito sa sobrang liit ng kanyang mata, ang tagal sipsipin ng sisiw ang bakuna. At maaring umabot to ng mga 5 hanggang 10 segundo bago niya sisipsipin. Kaya nga,
Pag kayo gumagamit ng patak sa mata na pagbabakuna, hindi magandang magbakuna ng masyadong maaga. Mas maganda, antayin po natin na lumaki ang sisiyo until mga 7 days kasi ang mata niya at that time, malaki na. So, mas madaling sumipsip ng ating mga bakuna. So, nakita nyo, after po natin pinatakan, sinipsip niya yung bakuna at gumalaw po yung kanyang lalamunan. That means, pumasok na yung bakuna at nasipsip niya at pumunta na sa loob ang bakuna natin. Patak sa ilong, ganun din po, no? Hawakan na mabuti yung ulo ng manok para hindi makagalaw at ipatak lang po natin sa isang nostril ng manok. So after niya masipsip, sa lumulon, okay na po, pwede natin bitawan. Ang kainaman po ng ating mga diluent ay merong kulay, no? So, pag kayo'y tumingin sa inyong sisiyo na nabakunahan, gusto nyo i-inspect, pwede nyo pong tingnan ang ilong or ang bibig, no? Kasi makita natin na yung kanyang dila o yung bibig ay magkakakulay. Ayun po ang ating pamamaraan ng pagbakuna gamit ang intraocular vaccination technique at yung intranasal vaccination technique.